Matagumpay na na-activate ang Xiao CI Assistant. Mayroon po ba akong maipaglilingkod sa inyo? Ngunit matagal na akong nakahanda sa anumang panganib. Hindi ko hahayaang mapunta ang teknolohiya ng Xiao si sa kamay ng masasamang tao. Inya-upload na ang memory source code file. Binubuo ang virtual consciousness inya-upload na. Matagumpay ang pag-upload. Batay sa memory source code file na iyong in-upload. Binubuo na ang virtual consciousness mangyaring maghintay. Matagumpay na nabuo. Nais mo bang i-activate ang iyong virtual consciousness ngayon din? Ako ito pero hindi rin ako ito. Sa madaling salita ako ang Xiao si Large Model. Batay sa iyong alaala. Isang malalim na virtual consciousness. Taglay ko ang parehong kaalaman at paraan ng pag-isip mo. Paalalahanan mo akong i-update ang memory file tuwing Martes. Kung hindi ito na-update, kusa mong i-activate ang virtual consciousness. Sige po, ang nagwagi ng New Cloud Tech Award ngayong taon ay Xiao si Technology. Xiao si Technology. Inaanyayahan po natin ang chairman ng Xiao si Technology Group, Ginoong Chen Zhen na umakyat sa entablado. Mapapasakamay ko na rin ang Xiao si Technology sa lalong madaling panahon. Hindi na ninigarilyo si matandang Chen. Saan nang gagaling ang lakas ng usok na yan? Subukan mo kaya si matandang Chen ay may matinding sakit sa tiyan. Ako ang kanyang kahalili si Dabiao. Ako ang papalit sa kanya. Isang veteranong sundalo si matandang Chen. Kailanman ay hindi siya maghahanap ng kapalit. Nang walang formal na abiso. Kaya ginang. Anong ginagawa mo, Wuje? Ang pagiging coach ng taekwondo ay masyadong maliit ang kita. Kahit hindi ako kumain o minom sa loob ng isang taon, hindi pa rin sasapat para sa 83 milyong halaga ng operasyon. Kailangan kong maghanap ng trabahong mas malaki ang sahod. Huminto ka, huwag kang tumakas. Sige, tingnan natin kung saan ka pupunta ngayon. Kunin mo iyan. Bitawan mo ako, sino ka ba talaga? Candy. Tumayo ka. Tumayo ka. Higit pa riyan. Buwisit na batang babae ito. Nais mo pang maging bayani sa harap ko. Ayos ka lang ba, nasaktan ka ba? Aayos lang ako. Salamat, mabuti naman kung ganoon. Ano nga palang pangalan mo? Gusto sana kitang gantimpalaan. Wag na po, maliit na bagay lang iyon. Anong nangyari? Biglang may sumulpot na batang babae. At iniligtas siya. Mga lalaki kayo pero natalo kayo ng isang bata. Young Master, kakaiba po ang batang iyon.
Isang sipa lang niya ay nawalan na ng malay ang pangatlo. Lahat po kami ay sugatan mga inutil. Sinwerte lang siya sa pagkakataong ito. Siguraduhin mong nakatago ng maayos sina Dabiao. Huwag na huwag kayong mag-iwan ng bakas. Sa susunod dudurugin ko na siya ng tuluyan. Kailangang makuha ang trabahong ito para pambayad sa operasyon ni Papa. Matandang Han, huwag mo naman akong takutin. Gumising ka na pakiusap. Mahuwag na po kayong mag-alala. Makakahanap ako ng 300,000 para sa operasyon. Para gumaling si Papa. Xiaoye, kasalanan ko ito, wala akong silbing ina. Mahuwag po ninyong sabihin iyan. Pinaghirapan ni Papa na palakihin ako. Ngayon naman ay pagkakataon ko ng maglingkod sa inyo. Alagaan mo po si Papa. Ako na ang bahala sa pambayad sa operasyon. Chairman, magkakilala po ba kayo? Narinig kong ayaw ng chairman ng Xiaosi Technology. Sa anumang uri ng karahasan. Sana ay hindi niya ako makilala. Hindi po hindi kami magkakilala. Kung hindi kayo magkakilala, bakit gulat na gulat ka? Ako po. Akala ko po ay ibang tao kayo. Han Xiaoyi mula sa Taekwondo School. Binibining Han Administrative Assistant ang hinahanap namin. Kailangang marunong sa office software at business etiquette. Hindi kami naghahanap ng bodyguard. Mukhang hindi angkop ang kakayahan mo para rito. At level 4 lang ang kasanayan mo. Ang Xiaosi Technology ay isang malaking kumpanya. Baka hindi ka man lang makapasa sa mga business trip. Kaya ko pong matuto, sasama ako sa business trip. Mabilis po akong mag-type at malakas po ang pangangatawan ko. Kaya kong magbuhat at mag-utos. Ano man ang ipagawa ninyo ay wala po akong problema. Opo. Bigyan niyo po sana ako ng pagkakataon. Binibininghan opisina ito. Hindi ito daungan ng mga barko. Anong gagawin namin sa lakas mo? Chairman Chen, mababa po talaga ang kalidad ng mga aplikante ngayon. Pagsasabihan ko na lang po ang EC Department. Binibininghan hindi ka pasado, maaari ka nang lumabas. Tingnan mo. Sinong nagsabing hindi siya pasado? Sinong nagsabing hindi siya kumkwalipikado? Chairman, ang kanyang pinag-aralan ay Hindi nga siya kailangan bilang administrative assistant. Ngunit kukunin ko siya bilang sarili kong sekretarya. sariling sekretarya po. Sekretarya Son, maaari ka munang lumabas. Salamat sa ginawa mo kagabi. Walang anuman po, obligasyon nating tumulong sa nangangailangan. Ako si Chen Zhen ay hindi mahilig magkaroon ng utang na loob. Sabihin mo na anong gusto mo. Pera o isang bahay. O may iba ka pang kahilingan. Hanggat kaya ko itong gawin. Kung hihingi ba agad ako ng pera, ay baka magmukha akong mukhang pera, hindi ba? At kahit mayaman siya, paano kung kuripot pala siya? Baka sa huli wala na akong pera. Wala pa akong trabaho. Ayaw ko po niyan. Hindi ko po kailangan ng pera. Hindi mo kailangan ng pera. Gusto ko po ng trabahong ito. Gusto ko pong maging sariling sekretarya ninyo, gaya ng sinabi nyo kanina. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng isang sariling sekretarya? Hindi lang ito basta pagtitimpla ng kape. Kailangan mo ring asikasuhin ang aking mga lakad. At kung minsan pa nga ay, mapapaharap ka sa mga bagay na hindi mo akalain. Hindi po ako natatakot sa panganib. Ang kinatatakutan ko lang ay ang mawalan ng kita. May sakit po ang tatay ko. Kailangan niya ng pambayad sa operasyon. Gusto ko po ng stable na trabaho. Mas malaking sahod, mas mabuti po. Dahil kayo naman ang chairman. Siguradong magagawa ninyo iyon. Sige, pumapayag ako. Sekretarya Son, pumasok ka muna rito. Bigyan mo siya ng kontrata.
Siya na ang bagong sariling sekretarya ng chairman. Ang sahod ay 30,000 kada buwan. Buong sahod kahit nasa probation period pa lang. At ibigay mo na rin ng maaga ang 6 na buwang sahod niya. Bilang kanyang sagning bonus. Bago matapos ang araw na ito. 30,000 at may 6 na buwang advance pa. Chairman, hindi po ba labag ito sa patakaran? Ang gusto ko ang siyang masusunod. May problema ba po? Wala po. 30,000 para sa 6 na buwan ay 180,000 na iyon. Kasama ang naipon ko noon. Sapat na ito para sa operasyon ni Papa. Napakabuti niyo pong boss. Maraming salamat po talaga. Salamat po. Ang 6 na buwang sahod na yan ay advance lang. Kung sakaling magbitiw ka agad sa trabaho, kailangan mong ibalik ng buo ang perang iyon. Salamat po boss. Hanggat hindi niyo ako tinatanggal. Hindi po ako aalis dito. Sige at siguraduhin mong hindi mapapunta sa iba ang teknolohiyang ito. Pumasok ka na. Ipaalam mo sa lahat, pagkaraan ng 10 minuto ay magkakaroon ng emergency meeting ang mga shareholders. May mahalaga akong anunsyo na sasabihin. Emergency meeting po. Nagdududa na ba sa akin si Chen Zhen? Para sigurado, patahimikin na siya. Para wala nang sagabal. Naiintindihan ko po. Sa pagkakataong ito siguraduhin niyong hindi na siya makakaligtas. Ipinatawag ko kayong lahat ngayon. Dahil may mahalagang bagay na nakasalalay sa ating kumpanya. Tayo ay bilisan niyo, mukhang may malalang karamdaman siya. Ipadala na siya agad sa ospital. Chairman, anong nangyari po? Bigla siyang inatake. Kaya mo bang panagutan ito, tumabi ka nga riyan? Yee! Pinsan, huwag mo sana akong sisihin. Kung sumunod ka lang sana sa akin, hindi na sana aabot sa ganito. Lahat ng ito ay kagagawan mo rin mismo. Kaya naman pala ang nagpapapatay sa akin ay ikaw. Sumang-ayon na ang lahat na ilabas ang iisa zero large model. Bakit mo pa rin ito hinahadlangan? Ang iisa zero large model ay hindi pa sapat ang data nito. Ang pagmamadaling ilabas ito ay magdudulot ng kapahamakan. Yee! Ganyan din ang sinabi nila noon. Kung nakinig lang sana sila sa akin, hindi na sana sila namatay. Shen Sunling, ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Nakakatawa, sagasaan ko ang mga magulang mo gamit ang sasakyan ko. At kumuha ako ng taong ako sa kasalanan ko. Noong mamatay sila ay nagmamakaawa ka pa sa akin. Napakawalan kita. Hahaha, napakahina mo talaga. Anak, pakawalan mo na ako. Chen Zihao, hindi ka pagpapalain sa ginagawa mo. Huwag kang magmadali. Ipapadala na kita sa kanila ngayon din. Mamatay ka na, sino iyan? Papatayin kita. Haha, akala mo ba talaga kapag napatay mo ako, ay makukuha mo na ang kumpanya? Siyempre kami na lang ang kaisa-isa mong kamag-anak. Ang lahat ng shares mo ay mapupunta sa akin. At sa oras na iyon ay kontrolado na namin ang kumpanya.
Hahaha, huwag mo na siyang kausapin pa. 别跟他墨迹了。 Tapusin na natin siya agad. Huwag niyo siyang patakasin, bilisan niyo. Anong tinitingin niyo riyan, bilisan niyo? Wala naman kayang mangyayaring masama sa chairman po. Unang araw mo pa lang sa trabaho ay nagbubulakbol ka na. Gusto mo pa bang magtrabaho rito? Hindi po ako nagbubulakbol. Ako po ang sekretarya ng chairman. Ang pagkilala sa chairman ay bahagi ng trabaho ko. Dahil bago ka pa lang dito, kailangang maturuan ka ng disiplina. Ito ang mga meeting records ng chairman noong nakaraang linggo. Ang trabaho mo ay ayusin ito at gawing electronic document. Ibigay mo sa akin bukas bago magsimula ang trabaho. Kung hindi mo kaya, ay mag-overtime ka. Walang puwang dito para sa mga tamad. Kung hindi mo kayang tanggapin yan, ay magbitiw ka na agad sa trabaho mo. Kasi bago pa lang dito, ay sinusubukan na agad makuha ang atensyon ni Chendong. Tumingin ka nga sa salamin bago ka pumorma sa chairman. Akin lang siya. Papatayin kita sa trabaho. Napansin kong tapos na ang araw ng Martes. Ilang beses ka nang pinaalalahanan na update ang memory file pero nabigo. Batay sa inutos mo noon, ang CIOCI assistant ay kusa nang i-activate ang iyong virtual consciousness. Matagumpay na nakuha ang pahintulot sa camera speaker ng iyong cellphone. Anong nangyayari rito? Bakit kusa nang nag-activate ang virtual consciousness po? Sino iyan sa kalagitnaan ng gabi ako ito? Pumunta ka agad sa opisina ko ngayon din. CG po, Chairman. Tinawagan niya ako para pumunta rito. Bakit wala namang tao rito? Chairman Chen, nandito po ako. Dito po. Chairman, nakikipag-video call po ba kayo? Charge mo na ako, bilisan mo. 2% na lang ang baterya ko. Malapit na akong mamatay. Nasa kanang bahagi ng pangalawang drawer ang charger ko, bilisan mo po. Bago ka lang ba rito? Kalahating araw pa lang tayong hindi nagkikita ay nakalimutan mo na ako. Talagang ang makalimutin ka na. Hindi naman siguro ganito iyon, hindi ba? Chairman, ako po si Han Xiaoye. Noong nakaraang araw lang po ako nagsimula. Kayo po mismo ang nag-interview sa akin. At ibinigay niyo na rin po ng maaga ang 6 na buwang sahod ko po. Tama, naalala ko na po. Masyadong maraming nangyayari nitong mga nakaraang araw. Kaya medyo naguguluhan ang isip ko po. Naiintindihan ko po, Chairman. Chairman, kayo po ba ang nagwagi ng New Cloud Tech Award po? Xiaoye, mayroon akong napakahalagang bagay na ipapagawa sa iyo. Kailangan ko ang tulong mo po. Ngunit bago ang lahat, kailangan mong lumagda sa isang confidentiality agreement po. Anong confidential na bagay po ito po? Ang password po. Narinig mo na ba ang balita tungkol sa isa zero large model ng kumpanya po? Opo, nabalitaan ko pong napakagaling daw nito po. Ang server ng model na ito ay ginawa batay sa neural network ng utak ng tao po. At kaya nitong tumakbo ayon sa pag-isip at kamalayan ng tao po. Inupload ko ang aking alaala. Saan yun ang source code sa large model na ito po? At ginamit ko ito para makabuo ng aking virtual consciousness po. Ano po ang ibig niyo pong sabihin ay naging cellphone na kayo po? Sa madaling salita po ay ako. Ang iyong virtual consciousness po.
na tumatakbo sa loob ng cellphone na ito po. Kung ganoon ay paano niyo po ako nakikita po? Kaya kong kontrolin ng malaya ang system ng cellphone po. At ginagamit ko ang kamera bilang aking mga mata po. Ganoon din ang speaker at mic bilang aking mga tainga at bibig po. At bukod pa riyan po, kaya ko ring pasukin ang lahat ng application po. Para kontrolin ang cellphone na ito po. Mabuti naman at may tao pa sa kumpanya po. Diyos ko, para itong isang mahika po. Isang malaking kumpanya ba ito po? Tuwing Martes po, ay ina-update ko ang aking memory source code po. Para masiguro na ang aking virtual consciousness ay laging updated po. Ngayong araw ay Martes po. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ay hindi ko ito nagawa po. Nakasaad sa system na kapag 7 araw akong hindi nakapag-login, ang Lie Assistant po, ay kusa nang mag-activate ng aking virtual consciousness po. Kahit na-activate na ang aking virtual consciousness po, ay wala akong alaala sa loob ng 7 araw na yun po. Ganoon po pala ang nangyari po. Kaya naman pala hindi kayo ma-activate po. Ano po ba ang gusto niyo pong ipagawa sa akin po? Gusto niyo po bang tumawag ako ng pulis po? Huwag na huwag kang tatawag ng pulis po. Hinala ko ay nasa panganib ang tunay kong katawan po. Sa ngayon ay kailangang maging maingat po. Kapag tumawag tayo ng pulis po, nangangamba akong lalong mapanganib ang buhay ko po. Bukod pa riyan po, masyadong magulo ang sitwasyon sa loob ng kumpanya po. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko po. Xiaoye, ikaw lang ang tanging mapagkakatiwalaan ko ngayon po. Kailangan mo akong tulungang mahanap ang tunay kong katawan po. Kailangang lagi mong dala ang cellphone na ito po. At siguraduhin mong laging may charge ito po. Gagamitin ko ang network para ayusin ang mga gawaing pangkumpanya po. At ikaw ang magsisilbing kinatawan ko sa totoong mundo po. Chairman, isa lang po akong simpleng sekretarya po. Ang paghahanap po ng tao ay baka hindi ko po kayanin po. Basta't pumayag ka lang po. Simula sa araw na ito po, ikaw na ang tatayong chief secretary po. At dodoblehin ko rin ang sahod mo po. Dodoble po ibig sabihin ay 60,000 na po iyon po. At kapag nagawa mo ng maayos ang misyong ito po, bibigyan pa kita ng 1,000,000 bonus po. 1,000,000 po. 1,000,000 po talaga po. Sapat na po ito para sa operasyon ni Papa at pambili ng mga gamot po. Pati na rin sa pagpapagaling niya po. At baka pambili na rin po ng bagong bahay po. Chairman, huwag po kayong mag-alala po. Simula po ngayon ay hindi ko po pababayaan ang cellphone niyo po. I-charge ko po ito tuwing maubusan ng baterya po. Magandang araw po, young master. Hala, hanapin niyo siyang mabuti. Ibigay niyo sa akin ang cellphone niya. Halika na rito. Nahanap na po namin sa lahat ng parte ng bundok na ito po. Ano pong wala nahanap po? Ipagpatuloy niyo ang paghahanap po. Kalkalin niyo ang buong bundok na ito po. Kailangan niyo siyang mahanap po. Kapag nakatakas siya ay tapos na tayong lahat po. Mamamatay rin kayong lahat po. Bilisan niyo na po, halika na po. Mga inutil talaga sila po. At tingnan niyo po ang cellphone niyo po. Nag-post po si Chendong sa group chat ng kumpanya po. Anunsyo tungkol sa ELC po. Simula po ngayon po, si Han Xiaoye na po ang tatayong chief secretary po. At si Son Lingling naman ay magiging ordinaryong sekretarya na lang po. Magpapatupad na po ito agad po. Tito, ayos ka lang ba po? Hindi po ito maaari po. Nahulog po siya mula sa mataas na bundok na ito po. Hindi po siya maaaring mabuhay pa po. Hindi po ito maaari po. Akala niyo po ba talaga kapag napatay niyo ako po, ay makukuha niyo na ang kumpanya po? Hindi po may mali po sa sitwasyong ito po. Kung buhay pa po talaga siya po, bakit hindi po siya agad tumawag ng pulis po? Baka nananakot lang po siya po. Ang boses po kanina po, ay baka nakarecord lang po iyon po. O baka may nagpapanggap lang po sa kanya po. Siguradong si Han Xiaoye po iyon po. Kakarating niya lang po kahapon po. At ngayon ay naging chief secretary na agad po siya po. Siguradong may kakaiba rito po.
Han Xiaoye po. Halika na po, balik na tayo sa kumpanya po. Gusto ko pong makita kung sino talaga itong si Han Xiaoye po. At kung bakit siya nagkakalat ng ganito sa teritoryo ko po. Halika na po. Chairman po, wala po kaming nahanap na kahina-hinala sa opisina niyo po. Ayon po sa HE footage po, mula po noong umalis kayo kahapon ng umaga po, ay hindi na po kayo bumalik po. Kaya po naniniwala po ako po, na nawala po ang tunay kong katawan pagkatapos ng awarding ceremony po. Kung ganoon po ay tayo po. Nais niyo po bang pakilusin ang lahat sa kumpanya po? Huwag po, hinala ko po ay may kinalaman po. Ang mga tao sa loob ng kumpanya sa pagkawala ko po. Sino po ang nag-utos po? Han Xiaoye, ikaw na ahas ka po. Sabihin mo po kung paano ka nakapasok sa buhay ng chairman po. Siguradong may ginawa kang hindi maganda sa kanya po. Umalis ka na rito ngayon din po. Baka gusto mong saktan kita po, anong sinasabi niyo po. Siguradong gumamit ka po ng maruming paraan po. Para akitin ang chairman po. Dahil kung hindi po ay bakit sa loob lang ng 2 araw po. Ay naging chief secretary ka na agad po. At ako naman po ay ibinaba ang posisyon po. Matagal ko nang napansin ang masama mong balak sa chairman. 2 araw ka pa lang dito pero inakit mo na siya. Wala ka talagang kahihiyan. Huwag kang magmagaling. Saang mata mo nakitang nang akit ako? Sige nga, sabihin mo. Bakit sa loob lang ng 2 araw? Ginawa ka na agad na chief secretary ng chairman. Ako. Hindi ko pwedeng sabihin ang sikreto ng chairman. Kriminal, wala kang masabi, no? Matigas lang talaga ang mukha mo. Kung hindi mo ginamit ang katawan mo sa chairman, bakit kanya papaboran? At bakit ka binigyan ng 6 na buwang advance? Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, huwag mo akong sisihin. Hindi ka pa rin aamin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Inimbestigahan ko na ang pamilya mo. May sakit ang tatay mo at kailangan ng pera sa operasyon, di ba? Hindi ko akalaing gagawin mo ang lahat para sa pera. Iba ka rin talaga. Hindi ko akalaing ganyan ka. Wala kang moralidad. Ang babaeng walang prinsipyo na tulad mo, ay hindi karapat-dapat maging katrabaho ko. Tama, paalisin na siya rito agad. Son Lingling, binibigyan mo ba ng problema si Sekretarya Han? Han Xiaoye, nagsumbong ka ng palihim. Napakagaling mo, Sekretarya Han. Ang tapang mo na ngayon. Kinakalaban mo na ang mga tao ko. Chairman, 2 araw pa lang po si Xiaoye rito. Pero pinalitan niya na agad ako bilang chief secretary. Masyado niya siyang pinapaboran. Hindi ito patas. Ang mga kalokohang ginawa mo noon sa mga katrabaho mo. Gusto mo bang isa-isahin ko pa? Hindi kita tinatrato bilang kaibigan. Pero hindi ibig sabihin ay wala akong alam. Malaking pabor na ang hindi kita tinanggal. Kung bakit ko ginawang chief secretary si Han Xiaoye. May emergency ako kagabi. At hindi kita mahagilap. Kung hindi dahil kay Sekretarya Han, Ay lumaki na sana ang problema. Magtrabaho ka ng maayos simula ngayon. Kapag ginalaw mo pa ang tao ko. mag-impake ka na ng gamit mo. Naiintindihan ko na. Pagkatapos manakit, aalis ka na lang. Anong gusto mong mangyari? Ito ang ganti ko sa iyo. Han Xiaoye, nagawa mo akong saktan. Maliit na bagay pa lang iyan. Kapag inulit mo pa, dodoblehin ko ang ganti ko. Papatayin kita, tumigil kayo. Anong tinitingin nyo? Mag-ingat ka sila Chen Songming at Chen Zihao iyan. Napakadelikado nila. Paano mo sila nakikita? Nakikita ko sila sa sige ng opisina. Napakaingay rito sa opisina ng chairman. Anong nangyayari? Manager Chen, itong si Han Xiaoye ay walang disiplina. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon kanina. Pero nagawa niya akong saktan ng ganoon. Ang empleyadong hindi sumusunod sa patakaran. Kailangan mo na siyang tanggalin. Sayang at hindi siya naging artista. Napakagaling niyang magbaliktad ng katotohanan. Ikaw Xiaoye, 2 araw ka pa lang ay nananakit ka na ng katrabaho. Mukhang ayaw mo nang magtrabaho rito.
Sabi ng Peking chairman sa group chat. Na itong si Han Xiaoye na. Ang maging chief secretary. Siguradong kasabwat niya ang impostor na yon. Kung ganoon, uunahin ko muna siyang paalisin rito. Manager Chen, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang unang nanakit sa akin. Pinaratangan niya pa akong inakit ang chairman. Sila ang saksi ko. Han Xiaoye, huwag kang mangdamay ng iba. Nakita lang namin na sinaktan mo si Lingling. Hindi namin nakitang sinaktan ka niya. Wala kaming nakita. Tama, Manager Chen. Ako ang saksi. Bago pa lang si Han Xiaoye pero napakayabang na. Wala siyang respeto sa aming mga nauna sa kanya. At pinagbantaan niya pa si Lingling kanina. Siya ang unang nang away. Siya ang unang nanakit. Sinasiraan niya ako. Pero kinakampihan niyo siya. Sumusobra na kayo. Ano man ang mangyari, ang pananakit ay mali. Inaanunsyo ko. Nanakit ng katrabaho si Han Xiaoye. Isang malaking paglabag ito. Tatanggalin ka sa trabaho ngayon din. Pumunta ka na sa EC para asikasuhin ang pag-alis mo. Halatang pinag-iinitan nila ako. Pero nasa likod ko ang chairman. Kaya hindi ako natatakot. Ako ang sariling sekretarya ng chairman. Wala kang karapatang tanggalin ako. Walang karapatan. Nanakit ka ng katrabaho at binastos ang nakakataas sa iyo. Ako ang manager ng EC. Siyempre, may karapatan akong tanggalin ka. Maliban na lang kung ang chairman mismo ang magtanggal sa akin. Kung hindi ay hindi ako aalis. Simpleng sekretarya ka lang pero ang tapang mong sumagot. Wala akong pakialam kung sino ka. Binibigyan ka na ng pabor pero ayaw mo pa. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon para malaman mo ang patakaran dito. Aray, nasasaktan ako. Ang hina mo na nga, mananakit ka pa. Napakalakas ng mga taong ito. Bitawan niyo ako. Pagsisihan mo ito. Masyado nang mayabang itong si Han Xiaoye. Kailangan na siyang parusahan. Ikaw ba ang bagong sekretarya ng chairman? Si Han Xiaoye. Ako nga po, sino po sila? Han Xiaoye. Hindi mo kilala ang vice chairman. Siya ang tatay ni Manager Chen. Ang tito ng chairman. May mahalaga akong sasabihin sa chairman. Nasaan siya ngayon? Wala po siya rito sa kumpanya. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo sa akin. Sabi ko na nga ba? Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita, dalhin mo ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan ang katawan ng chairman. Anong gagawin ko? Imposibleng buhay pa si Chen Zhen. Han Xiaoye, nagawa mong kumuha ng magpapanggap bilang chairman. Kapag napatunayan ko ito, ipapakulong kita. Pagsisihan mo ito. Sekretarya Sun, nasaan ang chairman? Vice chairman, hindi ko rin siya makontak. Noong tinawagan ko siya kaninang umaga. Nakapatay ang cellphone niya, ano? Hindi makontak. Gaya ng inaasahan ko. Paano mangyayari yon? Kaninang umaga lang, ay nag-message pa ang chairman sa group chat tungkol sa bagong posisyon. Bakit hindi na makontak ngayon? Hayaan na natin yon. Kahit ako, hindi ko siya makontak. Chairman, may mahalaga akong kailangan sa inyo. Nasaan kayo ngayon? Sagutin niyo ito agad. Pagkabasa niyo, sa harap ng lahat sigurado akong sasagot siya. Pag nangyari iyon, Hala, anong gagawin natin? Ang virtual consciousness ng chairman ay walang alaala nitong mga nakaraang araw. Kapag nagkamali siya sa isasagot niya, siguradong magdududa sila. Mapapahamak tayo niyan. Han Xiaoye, tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo. hindi ako pwede ngayon. Sabihin mo na lang kay sekretaryahan. Siya na ang magsasabi sa akin. Halika rito. Chairman, pagkatapos ng awarding ceremony kahapon, saan kayo pumunta? Patay, mapapahamak tayo nito. May inasikaso akong mahalagang bagay. Kung ang taong ito ay ang tunay na Chen Zhen, imposibleng hindi niya alam ang nangyari kagabi. Dahil dito, sigurado akong impostor ang isang ito. Hindi ito maaari. Peke ang chairman na ito. Manager Chen. Paanong naging peke iyon? Ang boses kanina ay boses talaga ni Chairman Chen. At ang paraan niya ng pagsasalita ay parehong-pareho. Tama, Manager Chen.
Narinig ko pa siyang kausap si Lingling sa telepono. Paanong naging peke? Sa panahon natin ngayon, napakadali ng gayahin ang boses ng isang tao. Pero hindi pa rin sapat iyon para masabing peke siya. Tama ang sinabi mo. Pero nagkamali siya sa sagot niya kanina. Pagkatapos ng awarding ceremony ni Chairman Chen kahapon, kasama namin siya ng Vice Chairman na pumunta sa labas ng lungsod. At gabi na kami umalis. Wala siyang alam tungkol sa bagay na ito. Ganoon pala iyon. Han Xiaoye, napakasama mong tao. Kaya pala ibinaba ako sa pwesto. At ginawa kang Chief Secretary. Dahil gumamit ka ng tao para magpanggap na chairman. Krimen iyan, isa itong panloloko. Wala talagang moralidad itong si Han Xiaoye. Dapat siyang ireklamo sa pulis at ipakulong. Manager Chen, huwag mo na siyang kausapin. Tumawag na tayo ng pulis para hulihin siya. Han Xiaoye, napakalakas ng loob mo. Para lang maging Chief Secretary, nagawa mong kumuha ng magpapanggap bilang chairman. Ngayong nalaman na namin ang totoo. Ano pang masasabi mo? Sinisiraan ka lang nila. Huwag kang matakot, wala silang ebidensya. Sinong nagsabing nagpapanggap ako? Huwag niyo akong pagbintangan. Kung sinasabi mong siya ang chairman, Dalhin mo kami sa kanya. Kung makikita namin siya ng personal, doon lang mawawala ang hinala namin. Ano, papayag ka? ano pang laro ang ginagawa niyo? Wala ang chairman dahil may emergency siya sa labas ng lungsod. Napakataon naman, bakit ngayon pa siya umalis? Ngayong kailangan natin siyang makita. Tawagan niyo siya kung hindi kayo naniniwala. Hindi mo ba narinig ang sinabi namin kanina? Nakapatay ang cellphone ng chairman. Pakiusap, Han Xiaoye. Sa susunod na gagawa ka ng kwento. Siguraduhin mo namang kapani-paniwala. May 2 numero ang chairman. Kung nakapatay ang pangtrabahong numero niya, pwede niyo siyang tawagan sa personal na numero niya. Makinig kayo, 136,608 ang numero niya. Akala mo ba maniniwala ako agad? Dahil lang nagbigay ka ng numero. Maniwala ka. Imposibleng buhay pa siya. Ngayong araw malalaman na natin ang totoo. Sige, tatawagan ko ngayon din. Pero sinasabi ko sa iyo, Han Xiaoye, Kapag nalaman naming nagsisinungaling ka, tatawag agad ako ng pulis. para kasuhan ka ng panloloko at pagpapanggap. Siguradong pagbabayaran mo ang lahat ng ito. At mabubulok ka sa kulungan, sige. Kung hindi siya ang chairman, pwede mo akong ipakulong. Pero kung siya ang chairman, at pinagbintangan niyo ako, anong gagawin niyo? Kung siya nga ang chairman, hihingi ako ng tawad sa iyo. Kapag natalo ako, makukulong ako habang buhay. Pero kung matatalo kayo, ihingi lang kayo ng tawad. Hindi ito patas. Sige, bibigyan kita ng 1,000,000 at luluhod ako sa harap mo. Sige, ganoon na nga. Kayo ang nagsabi niyan. Narinig iyon ng lahat. Tumawag na kayo. Hello, sabihin mo na. Sino ka at bakit ka nagpapanggap bilang chairman? Anong balak mo? Manager Chen, anong sinasabi mo? Hindi ito maaari. Hindi pwedeng si Chen Zhen yan. Napakabilis na ng teknolohiya ngayon. Siguradong isa itong panloloko. Napakagaling mong umarte. Tatanungin kita ngayon. Kapag nagkamali ka sa sagot mo, siguradong hindi ikaw. Si Chen Zhen at tatawag ako ng pulis. Para ipakulong ka. Kapag umamin ka ngayon, Ay mapapatawad pa kita. bakit hindi na sumasagot ang chairman? Sige, magtanong ka, sige. Ikaw ang may gusto nito. Huwag mo akong sisihin. Kailan ang kaarawan ni Chen Zhen? Anong pangalan ng mga magulang niya? At kailan sila namatay? Bibigyan kita ng 10 segundo. Ang mga magulang ni Chen. Sabihin mo. Makinig kang mabuti. Ang kaarawan ko ay March 2, 1195. Ang pangalan ng tatay ko ay Chen Yaodong. At ang nanay ko ay si Hizilan. Namatay sila noong may 25 ng nakaraang taon. Ayos na ba sa'yo? Paano nangyari ito? Bakit alam niya ang lahat ng mga impormasyong iyon? Imposibleng alam niya ang lahat. Buhay pa ba talaga siya? May masamang balak ang dalawang ito. Ang pagkawala ng chairman.
Haha, Chairman. Umalis kayo nang hindi nagsasabi sa amin. Nag-alala kaming lahat sa inyo. Kaya nagkaroon ng malaking gulo rito. Kailangan ko bang magpaalam sa inyo kung aalis ako? Vice Chairman, inuutusan niyo ba ako? Hindi po. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Chairman. Habang wala ako, si Sekretaryahan ang kinatawan ko. Kailangan niyo siyang pakinggan. Kung may gagawa ng masama sa kanya, mananagot kayo sa akin, hahaha. Chairman, huwag kayong mag-alala, sige. Makakaasa kayo. Hindi maaaring buhay pa siya. Manahimik ka. Nakakahiya kayo. Teka lang, Manager Chen, aalis na kayo. Dapat niyo nang tuparin ang kasunduan natin. Sa harap ng maraming tao rito, kailangan niyong tanggapin ang pagkatalo. Ibigay niyo ang 1 milyon at luluhod kayo para humingi ng tawad. Sekretaryahan, huwag naman sana ganyan. Ibibigay namin ang 1 milyon. Pero hindi na kailangang lumuhod pa. Si Manager Chen ay nakakataas pa rin sa'yo. Walang nakakataas na tao ang luluhod sa harap ng kanyang nasasakupan. Sana ay naintindihan niyo ang patakaran sa opisina. Napakayabang mo talaga. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong respeto. Sumusobra na kayo. Han Xiaoye, sino ka ba sa akala mo? Isang maliit na sekretarya ka lang. Para pagsalitaan ang tatay ko ng ganyan. Siya ang vice chairman ng kumpanya. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Kung hindi tatanggalin kita sa trabaho. Nagagalit na si Manager Chen. Natalo na kayo sa pustahan. Pero ayaw niyong tuparin ang usapan. Isang vice chairman siya. Pero hindi siya marunong tumupad sa kasunduan. Napakasama talaga. Mapalad pa nga kayong hindi ko kayo sinaktan. Tapos gusto niyong humingi ako ng tawad. Isa lang akong maliit na sekretarya. Pero sinabi kanina ng chairman, ako ang kanyang kinatawan. Gusto mo akong tanggalin. Pasensya na, wala kang karapatan. Gusto mo talaga akong kalabanin, ano? Kung gusto mong gumanti, bahala ka. Pero ngayon kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, ipapadala ko ito sa group chat ng kumpanya. Para makita ng lahat kung anong klaseng tao ang manager. Nagsiya o si technology. Han Xiaoye, sumusobra ka na. Nakakataas pa rin sa iyo si Manager Chen. Paano mo siya mapapaluhod at mapapahingi ng tawad? Dapat marunong kang magpatawad. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang magsalita. Ang pagbintang mo sa akin kanina. Hindi pa tayo tapos doon. Kung magsasalita ka pa, isasama kita. Manager Chen, kung nahihiya ka at ayaw mong lumuhod at humingi ng tawad, pwede naman. Bigyan mo na lang ako ng 2 milyon. Dahil mabait ako. Papatawarin na kita sa pagluhod. Ano, binibigyan na kita ng pagkakataon? CJ. Salamat, Manager Chen. Han Xiaoye, magbabayad ka rin. Grabe, kinabahan ako kanina. Magaling ang ginawa mo. Mas kalmado ka kaysa sa inaasahan ko. Narinig mo ba ang sinabi ni Manager Chen kanina? Kutob ko ang pagkawala mo. Ay may kinalaman sa mag-ama na iyon. Kutob ko rin may kinalaman sila. Ano na ang gagawin natin ngayon? Basta malaman natin ang mga lakad nila. Baka mahanap na natin ang katawan ko. Pero hindi sila basta-basta magsasalita. May paraan ako. Anong paraan? Ngayong 2:00 ng hapon, may regular na meeting ang mga shareholders. Para hindi lumabas ang pinag-usapan, kailangang ibigay ang lahat ng cellphone. At itatago sa opisina ng sekretarya. Pagdating ng oras, gumamit ka ng cable para ikonekta ang cellphone niya. Sa cellphone na ito, para malagyan ko ng virus ang cellphone niya. At makuha ko ang impormasyon doon. Chairman, paano ang 2 milyon na ito?
Sa'yo na yan, pinaghirapan mo naman yan. Kinita mo yan. Salamat, Chairman. Siguradong may pinakiusapan siyang magpanggap at gumamit ng isip para gayahin ang boses ko. At ninakaw ang mga pribadong impormasyon ko. Bakit hindi mo pa ibinunyag kanina? Huwag kang magmadali. Sa harap ng maraming tao, baka magduda sila kapag sumobra tayo. Saka, baka buhay pa talaga si Chen Zhen. Naisip mo ba ang mangyayari? Impossible hindi na buhay si Chen Zhen. Kahit na, bago natin makita ang bangkay, kailangan muna nating mag-ingat. Huwag mag-alala, marami tayong oras. Hindi ba may nagpapanggap na chairman? Gagawa tayo ng paraan para ibunyag ang totoo. Pa, ang ibig mong sabihin gusto niyang maglaro. Aba, pagbibigyan natin siya. Sa opisina niya may isang itim na vault. Naglalaman iyon ng mahahalagang dokumento ng kumpanya. Siya lang ang nakakaalam ng password noon. Ngayong hapon sa meeting, ipapadala natin ang vault sa meeting room. Ang ibig mong sabihin, dahil alam ng Peking iyon ang lahat, ipabukas natin sa kanya ang vault sa harap ng lahat. Kapag hindi niya nabuksan, ibig sabihin isa siyang impostor. Pagkatapos kasong pangaganso sa pera ng kumpanya, makukulong na natin ang babaeng iyon. Ang galing mo talaga, pa. Ha ha ha. Hulihin natin siya ngayon mismo. Ang ibang tao, akala porket naging chief secretary na, aasenso na ng tuluyan. Hindi man lang manalamin. Amoy mahirap. Maliit na sekretarya kung wala kang magawa. Kausapin mo ang inidoro sa banyo. Bagay na bagay iyon sa iyo. Mga directors, pakilapag ang inyong mga cellphone para sa meeting. Kailangan ko rin bang ibigay? Patakaran ng kumpanya. CJ. Tagumpay na nailagay ang virus. Sekretarya Son, ingatan mo ng mabuti ang mga ito. Pag may nawala, mananagot ka. Naiintindihan ko. Ano nahanap mo ba? Nahanap ko na. Kahapon alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Ang signal ng cellphone ni Chen Songlin ay nanatili sa lokasyong ito. Alam ko ang lugar na yan. Kagubatan lang ang nandyan. Anong ginagawa nila dyan? Para pumatay. Para magtago ng ebidensya. Diyan ang pinakamagandang lugar. Malamang nandoon ang katawan ko. Ano nang gagawin natin ngayon? Pupunta ba tayo? Pag pumunta tayo ngayon, magdududa sila. Pumunta ka muna sa meeting para maabala sila. Pagkatapos ng meeting, pupunta na tayo doon agad. Vault ito sa opisina ng chairman, di ba? Bakit nandito ito? Mga directors, dahil nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Magpapakilala muna ako. Ako si Han Xiaoye, ang Chief Secretary. Paniguradong alam na ng lahat ang balita. Nawala ang chairman dahil may inaasikaso. Simula ngayon, ako ang hahawak ng mga gawain ng kumpanya. Bilang chairman, kung mayroon man kayong problema, sabihin niyo lang sa akin. Sasabihin sa'yo. Sino ka ba? Isang hamak na bata ka lang. Para umupo sa posisyon ng chairman.
Naku, sekretaryahan. Napakayabang mo naman, kahit wala pa ang chairman. Nandyan pa naman ang vice chairman, di ba? Kahit anong mangyari, hindi ba bagsak sa isang nagtitimpla ng kape na sekretarya? Ang kumpanya. Ano ba yan? Bakit galit na galit sila sa akin? Pasensya na, kasalanan ko. Ang paglunsad ng Xiao si 1-0 ay laging may delay. Kaya nalugi ang mga shareholders. Wala silang dibidendo. Hindi rin tumataas ang stock kaya galit na sila sa akin. Ngayong wala ako rito. Siyempre sa'yo nila ibubuhos ang galit nila. CJ, Kung hindi naniniwala kay chairman, may dahilan din yon. Kasi ginawa kang chief secretary ng chairman. At kinatawan ng kanyang posisyon. Pero ang ginawa niya lang ay magpadala ng mensahe sa group chat. Alam naman ng lahat na tuwing may mahalagang inaanunsyo si chairman, lagi siyang may personal na pirma at stamp ng kumpanya. Pero ngayon medyo kakaiba yata. Sa group chat lang siya nagpadala ng mensahe. hindi ito ang nakasanayan niyang gawin. Kaya lahat kayo, may karapatan akong magduda. Ang chairman na nagpadala ng mensahe sa group chat ay isang peke. Hindi siya ang chairman. Tama ang sinabi ng papa ko. Ang chairman na nasa group chat ay isang peke. Kutob ko. May nagnakaw ng numero niya sa cellphone At nagnakaw ng account niya. para magpanggap na chairman. Hansiaoy, isa kang manloloko. Hindi pa ba sapat ang gulo mo kanina sa opisina? Manager Chen, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Sinasabi mong manloloko ako, asan ang ebidensya? Dahil lang ba walang pirma ang chairman? Diyos ko, anong taon na ba ngayon? May electronic office na. Ebidensya ba? Ito ang ebidensya. Mga directors, Alam naman nating lahat itong vault na ito, ay naglalaman ng mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. At espesyal ang pagkakagawa nito. Ang chairman lang ang nakakaalam ng password. Kahit ang papa ko hindi alam. Tama, ang vault na ito. Ay sinamahan ko pa si chairman para ipagawa ito. Sekretaryahan, hindi ba kinatawan ka ng chairman? Sige, tanungin mo siya ngayon Kung ano ang password ng vault na ito? para mabuksan sa harap ng lahat ng shareholders. Basta mabuksan mo ito. Aaminin kong totoo ka. Na totoo ang chairman. Na nasa group chat. Buksan mo kung hindi mo ito mabubuksan. Isa kang manloloko. At ipapahuli ka namin sa pulis. Vice Chairman sa pulong ngayong hapon. Pakiusap, ikaw na ang bahala. Kumpirmado na ng papa ko. Ang chairman na nasa group chat ay isang impostor. At kasabwat niya ang sekretarya na ito. Kalokohan. Hindi totoo yan. Sekretaryahan. Sige na. Chairman Chen, ano ang password ng vault sa opisina ninyo? Kailangan ko itong buksan ngayon. Anong nangyari? Bakit hindi nagsasalita ang chairman? Bakit? Huwag mong isiping magagamit mo ang Lai bilang chairman. At nanakawin ang account niya. Para makapagpanggap bilang chairman. Sino ka ba? Kung hindi ka pa aamin, maghanda ka na. Chinek ko ang mga alaala. At binuksan ko itong vault last week. Ang password ay 523,321. Manager Chen, patuloy mo akong binibintangan. Pagkabukas ko ng vault, ay dedemanda kita sa paninirang puri. Sige, buksan mo. Huwag na natin siyang kausapin. Pilit siyang nag-aksaya ng oras. Kung mabubuksan niya ito, kakainin ko ang vault na ito ngayon mismo. Tama-tama na ang salita. Buksan mo na. Sekretaryahan, huwag ganyan. Buksan mo na. Para magkaalaman na.
Para mapatunayan mo kung sino ka. Manloloko lang siya, ano bang mapapatunayan niya? Buksan mo, ano pa hinihintay mo? Hahaha. Han Xiaoye, isa kang ang manloloko, hahaha. Nakita na ang totoo. Isa kang manloloko. Teka lang, mabilis kayong magsalita, ha? Hansia Oye, sa harap naming lahat. Mali ang nilagay mong password. Ano pang ipinaglalaban mo? Ingay kayo ng ingay na parang aso sa tabi ko. Napakanggay. Kaya mali ang narinig kong password. Kung hindi ka makadumi, sinisisi mo ang inidoro, hahaha. Huwag na natin siyang pakinggan. Ipahuli na natin sa guard para ibigay sa pulis. Huwag na tayong magsayang ng oras. Naiinis ako tuwing nakikita ko ang manlolokong ito. Minsan lang akong nagkamali ng password. Anong ipinagmamalaki nyo? Lalabas muna ako para tawagan ang chairman at kumpirmahin ang password. Pero magpapaalala lang ako. Ang vault na ito kapag 3 beses nagkamali. Ay malalok. 3 beses lang ang pagkakataon mo. Pero dahil nagkamali ka na ng isa, huwag ka nang magkamali sa susunod. Chairman, mali ang password. Mali ba baka ang katawan ko? Pinalitan ang password nitong mga nakaraang araw. Patay tayo dyan. Ano na ang gagawin natin kung hindi natin ito mabubuksan? Tapos ang buhay natin. Huwag ka munang magpanik. Hayaan mo akong mag-isip. Ang mga password na ginagamit ko ay 5 lang. Kahit magbago ikot lang iyon doon. Mayroon na lang tayong 3 pagkakataon. Pero nagamit na natin ang isa. 2 beses na lang tayo pwedeng sumubok. Aalisin na natin ang isang yon. Ayon sa memory records ko, pinalitan ko ang password noong nakaraang buwan, kaya tatanggalin na ang isa. 3 na lang ang natitira. Mukhang kailangan manghula. Sige, sige. Bahala na ang langit. Tahimik na po ang lahat. Kung magkakamali ulit, huwag kami ang sisihin. Han Xiaoye, wala nang umistorbo sa iyo. Nagkamali ka ulit, ano pang dahilan mo? Ang manloloko ay laging manloloko. Kahit anong galing niya, hindi magiging totoo. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba may isa pa akong pagkakataon? Nga, mayroon ka pang isang hula. Pero kapag mali na naman, Lumabas ka na ng tahimik. sadyang hindi ka marunong sumuko. Kahit bigyan ka pa ng 10,000 pagkakataon, hindi mo ito mabubuksan. Dahil pakiramdam niyong mali ako. Gusto niyo ba akong tayaan? Kung matatalo ako, makukulong ako. Kung matatalo kayo, dapat may mawala rin sa inyo. Isa kang manloloko. Anong itataya mo ang buhay mo? Kung matatalo ako, makukulong ako habang buhay. Para na rin akong namatay. Pero kung mamamatay ako, dapat magbayad kayo sa ginawa niyo sa amin ni Chairman. Kailangan niyong magbayad. Anong gusto mo? Huwag mag-alala, hindi ko gusto. Kapag nanalo ako, ibibigay niyo lahat. Ang shares niyo nang walang bayad. Wala akong alam dyan. Nananaginip ka ng gising. Siguro, alam mo nang tapos ka na. Kaya nagsasalita ka na ng kung ano-ano. Anong halaga ng buhay mo? Para ipantay sa shares namin. Anong ibig mong sabihin? Bakit kayo natatakot? Ang tapang niyo pa kanina ah. Tinawag niyo akong manloloko dahil sigurado kayong manloloko ako. Bakit hindi kayo tumaya? Bakit takot kayong makipagpustahan? Sige, huwag na.
Maghugas na lang ako ng gulay sandali. Anong karapatan mong magkondisyon? Kayo ang nagbigay ng kondisyon sa akin ah. Tinawag niyo akong manloloko, kahit wala namang ebidensya. Mali lang ang password ko. May isa pa akong pagkakataon. Paano mo na lamang hindi ko mabubuksan? Sa tingin mo magpapaapi ako? Natatakot lang kayong matalo. Kung ayaw kong matalo, anong magagawa niyo? Huwag mo na siyang kausapin. Sino nagsabing takot kaming matalo? Itataya ko lahat ng shares ko. Ipagpapalit ko sa taya mo. Ano ilagay mo ang password? Isa ka lang manloloko. Ang liit mo. Mabuti maghintay kayo sandali. Ipiprint ko lang ang kontrata ng share transfer. Sandali. Han Xiaoye, kung aalis ka ngayon, siguradong tatakas ka. Kukunin ko lang ang kontrata. Pipirmahan ko na ang kontrata. Pumirma na rin kayong dalawa. Baliw na ata sa pera si Han Xiaoye. Ang buong kumpanyang ito ay sa pamilya Chen. Bakit ko ibibigay ang shares ko sa iyo? Ano gusto mong maging espesyal? Gusto mo lang isakripisyo ang ibang directors? Ayaw na nila dito. Ikaw na. Pwedeng iba na lang. Pero hindi ako pwede. Bilang vice chairman ng kumpanya, hindi ako pwedeng sumali sa ganitong pustahan. Baka may mangyari sa hinaharap ng kumpanya. Mauuna nilang tanggalin ito. Tama. Ngayong vice chairman na ang hahawak ng kumpanya. Dahil naging responsable siya, sumasang-ayon ako. Kahit matalo tayo, may susuporta pa ring direktor sa atin. Sinuportahan ko lang ang maliit na batang ito. Sumasang-ayon kami. Ayokong mamilit ng tao. Kung ayaw sumali ng vice chairman. Hindi ko siya pipilitin. Pero Manager Chen, ikaw. Kailangan mong pumirma. Sige, hindi ka rin naman mananalo. Wala namang halaga ang kontratang ito. Dahil nag-aksaya ka lang ng oras. Tama. Kailangan na nating ihuli itong bata na ito. Pagkatapos hayaan natin ang nanay niya. Ganun ba? Kung matatalo kayo mamaya, huwag kayong iiyak. Nagkasundo na tayo sa pustahan. Ngayon, idilat niyo ang mga mata niyo. Sa akin, panalo o talo ay parehas lang. Pumusta ka na? Impossible. Talagang bumukas. Patay. 60 milyon na wala ang shares natin. Di ba sabi mo hindi niya mabubuksan? Paano niya nabuksan? Nagsinungaling tayong dalawa. Siguradong hinulaan lang niya. Manager Chen, mahina ka ba sa math? May 6 na digit ang 10 numero. Maraming posibleng kombinasyon. Kung 3 beses akong manghula at tatama ito, ibig sabihin okay ako. Kung hinulaan ko at tama. Kung hinulaan mo lang, ibalik mo na lang sa amin ang mga shares. Sige, sabihin mo.
Paano nangyari iyon? Hindi kaya buhay pa si Chen Zhen? Impossible. Manager Chen, kasalanan mo yan. Binigyan na kita ng pagkakataon. Yan Zihaw. Kailangan mong magpaliwanag sa amin. Ibalik mo ang shares namin. Pumayag kayo sa kasunduang ito kanina ah. Kapag nabuksan ko ang vault, ibibigay niyo sa akin ang kontrata at ililipat sa akin ang shares. Nakapirma na kayo ngayon. Sekretaryahan. Sekretaryahan, aalis na ako, sekretaryahan. Wala akong alam na magaling ka pala. Ang lakas ng loob mo. Patawarin niyo ako, sekretaryahan. May pamilya ako na umaasa sa akin. Hindi ko pwedeng mawala ang shares ko. Nga. Nabulag lang kami sa sitwasyon. Ibalik mo na ang shares namin. Pakiusap naman o sekretaryahan. Maawa ka naman. Ibalik mo na ang shares namin. Kanina noong pinapahiyan niyo ako. Wala kayong awa. Sa maliit na lungsod na ito ngayon. Ganyan kayong klaseng tao. Tumitiba kapag dehado ang iba. Hindi kayo dapat kaawaan. Kung gusto niyong bawiin, may paraan ako. Pwedeng maibalik sa inyo ang nawala sa inyo. Totoo ba? Hindi sumali ang vice chairman sa pustahan natin. Kaya buo pa rin ang shares niya. Pwede niyong hingin sa kanya na bayaran kayo. Ikaw, Chen Songlin. Pinagbintangan niyo ng anak mo si sekretaryahan. Na siya ay isang manloloko. Ngayon wala na kaming shares. Kailangan mong ibigay sa amin ang shares mo bilang kapalit. Bayaran mo kami. Wala tayong laban. Dapat kang umalis. Mga gago kung hindi dahil sa akin. Sino sa inyo ang tutulong sa akin? Magsyalisan na kayo. Han Xiaoye. Minaliit kita. Pero kung sino mananalo, hindi pa tapos ang lahat. Wala kayong kwenta. Kunin niyo at punitin ang kontratang ito. Masama ang ugali ni Zhen Zihaw ha. Tama. Pag pinunit ang kontrata, wala nang kwenta yon. Han Xiaoye, kung hindi mo pupunitin ang kontrata, huwag mong asahang makakalabas ka ng meeting room na ito ng buhay. Lihim ito. Makapal ang dingding. Hindi maririnig sa labas ang nangyayari dito sa loob. At saka kinuha ang mga cellphone natin. Kahit patayin ka namin dito, walang makakaalam. Alam mo, Gusto niyo akong labanan. hindi tayo takot sa kanya kahit marami tayo. Hindi siya makakalabas ng meeting room. Kung hindi mawawala ang lahat ng shares natin. Labanan na. Sugod. Bakit ang galing niya? Sugod-sugod kayo. Sugod, anong tinatayo-tayo niyo dyan? Paparusahan kita. Empleyado lang ako. Mga wala kayong kwenta. Manager Lee, gusto mo pa ba ng kontrata? Si Aoye, nagbibigay babala ako, huwag ka nang kumanta. Huwag kang lalapit. Tapos na ang gulo, nakuha pa natin ang 30%. Totoo ito. Ang galing mo. Mula ngayon, wala nang gulo silang magagawa. Pumunta na tayo sa gubat para tingnan. Baka makahanap tayo ng ebidensya. Marunong ka bang magmaneho? May lisensya ako, pero hindi pa ako nakakapagmaneho. On ang self-driving mode. Ako na ang magmamaneho. CJ. Chairman, wala pong kahit ano rito. Patingin nga.
May bakas ng sapatos sa lupa sa unahan. Saan po? Pumunta ka sa harap mga 5 metro mula rito. May bakas nga rito. Chairman, ang linaw ng mata nyo. Kaya ng cellphone na ito ang optical zoom. Kaya mas malinaw ito kaysa sa mga mata tuwing gabi. Pababa ng bundok ang direksyon ng mga bakas. Sundan natin kung anong mayroon sa baba. Wala rin po tayong makita rito. Sandali, ano po yun? Itutok mo sa puno sa malayo. May dugo sa punong iyon. Tingnan mo. May dugo nga. Chairman, kaninong dugo kaya ito? Chairman, may buttons dito. Buttons yan ng limited edition suit ko. Baka may masamang nangyari sa chairman dito. Mali. Nakataka siguro ang katawan ko at hindi nahuli. Kung hindi sa meeting kaninang hapon, hindi ka dapat paghihinalaan ni Chen Zihao dahil nabuksan mo ang vault. May punto ka. Chairman, anong gagawin natin ngayon? Maghanap sa ospital. Hospital. May dugo sa puno. Siguradong sugatan ang chairman. Hahaha. Hahaha. Tama ang hinala ng Young Master. Dito ka lang pala napunta. Anong gusto nyo? Mga kapatid, tingnan nyo. Maganda at sexy ito. Kaakit-akit. Hahaha. Hayaan mong unahin ko siya. Huwag kang lalapit. Sekretarya ako ng chairman. Pag ginalaw nyo ako, hindi kayo makakaligtas. Huwag kang matakot. Basta sundin mo lang ako. Masasarapan ka rin. Masaya ito. Hahaha. Bitawan niyo ako. Kahit sumigaw ka walang makakarinig sa'yo. Iiyak ka na lang mamaya. Malakas ka rin pala. Maganda talaga ang babaeng ito. Papatikim ako pagtapos ni boss, hahaha. Anong nangyari? Paano ibibigay sa iyo ng boss ang babaeng ito? Tingnan mo, tapos na agad. Hindi kaya ni boss, hahaha. Iba talaga ang boss natin. Sugod. Mga hayop. Mabuti at gising ka na. Ikaw. Gaanong katagal na akong tulog? Isang buong araw. Nasaan ang mga damit ko? Nandito ba, kunin ko lang?
Doc, may pakiusap sana ako, sige. May 500 ni sa card na ito. Ibayad mo sa ospital. Bumili ka rin ng cellphone ko. Sa inyo na ang natirang pera. Hindi maaari ito. Kunin mo na. Niligtas mo ang buhay ko. Ito ang pasasalamat ko. Ibabayad ko muna ito sa ospital. Pag may naghanap sa akin, huwag mo ipaalam na nandito ako. Sige, magpahinga ka. Doon tayo. Tingnan natin doon. CJ. Ayon sa mapa, may 3 ospital sa paligid. Pumunta tayo sa pinakamalapit na ospital. Kailangan nating hanapin sa bawat kwarto at hanapin si Chairman. Hello po. May pasyente po bang nakasuit? Siguro ganito po katangkad. 34 na taong gulang mayroon ba? Nasaan ba siya? Pahinga muna tayo sandali. Patay nakita ni Chen Zihao. Bakit nawalan ng signal imposible? Nawalan na ng signal. Hahahan Xiaoye. Hindi. Katapusan mo na. Ikaw ang pumutol ng network signal ng kumpanya. Binlock ko ang signal dito sa opisina. Anong ginagawa mo? Liu Haoran siya niyang 3. Huwag ka munang tumanggi. Tingnan mo kung sino ito. Ligtas na ba tayo? Parang awa nyo na huwag nyo kaming saktan. Chen Zihao, kapag ginalaw mo ang mga magulang ko, talagang papatayin kita. CJ. Masakit din siya. Ngayong mahina ang katawan niya. Palihim kong lalagyan ng lason ang gamot niya. Para mamatay na. Mamamatay siya sigurado. Hayop ka. Kasalanan mo yan. Kasalanan mo yan, pinaghirapan din namin ang papa ko yan. Ikaw ang dahilan. Kung bakit nawalan kami ng lahat. Anong gusto mo? Akin na iyang cellphone mo. Kung gusto mong mabuhay ang pamilya mo, akin na. Bilisan mo o ayan. Patay, mahuhuli na ang chairman.
Bakit nawala ng signal bigla, Chairman? Naiintindihan ko na kung bakit hindi siya pumayag. Nailunsad ang I-10. Kind test pala niya ang teknolohiyang ito. Teknolohiya, anong teknolohiya? Hindi siya si Shenzhen. Isa lang siyang virtual consciousness ng Xiao Sibai. Anong sinasabi mo? Hahaha, pamangkin ko. Naghanda ka nga. Ginamit mo pa ang virtual consciousness para linlangin kami. Impostor ka nga. Patayin mo na agad ang power supply ng server, huwag. Huwag. Lahat ng gawain ng server ay nakasave dyan. Kung papatayin iyan, masasaktan ang server. Wala siyang magagawa, huwag. Papatayin ko ang kuryente. Huwag kang anong. Pwedeng sumang-ayon ako sa iyo. Huli na para matakot. Patayin agad ang kuryente. Xiaoye. Xiaoye. Hindi ko naprotektahan. Nawala ang tulong niya. Tignan natin paano mo ako lalabanan. Han Xiaoye, kung gusto mong mabuhay ang magulang mo, Sumunod ka ng mabuti ibigay mo sa akin lahat ng shares mo. at mag-resign ka na sa kumpanyang ito agad. Baka sa susunod kunin mo ang katawan ng ina mo. Ha ha ha. May dalawang kontrata dito. Isa para sa paglilipat ng shares at isa para sa pag-resign. Kung pipirma ka dito ng maayos, Nangangako ako, isusulat ko agad. Han Xiaoye, wala ka na. Ano pa ang meron? Asong ulol, ha ha ha. Nangako ka sa akin. Kapag pumirma ako sa kontrata, papakawalan mo ako. Napakatanga mo talaga. Nagbibiro lang ako kanina, ha ha ha. Gusto ko ang itsura mo ngayon. Galit pero walang magawa. Tanga. Gusto ko eh. Magmakaawa ka sa akin. Ah. Halika. Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Mamamatay na din ang asawa mo. Napakababa mo. Kahit na ganito may lakas loob ka pang sumama. Nanaginip ka yata. Kahit patayin kita ngayon, walang may pakialam sa'yo. Maawa ka sa akin. Pakawalan mo ako, pakiusap. Huwag mo akong sisihing malamig ang puso. Sisihin mo ang sarili mo dahil magaling ka. Kaya kitang sirain. Para hindi ka na makabangon pa. Han Xiaoye, babaliin ko ngayon ang buto mo. Tapos ibebenta kita sa bundok. Ibebenta sa mga probinsyano doon. Doon. Ibebenta kita sa malayo para maging asawa nila at magkaanak. Mag-anak, hahaha. Magdurusa ka, hahaha. Itigil mo iyan. Oh. Asawa ko, hindi ka pa magaling ah. Ayos lang ako, sabi mo.
Ayos lang ako at pati ang magulang ko ligtas sila. Noong papunta ako dito, mula sa CCTV camera ng opisina, nakita ko ang nangyari. May pinadala na ako para iligtas sila. Ligtas na sila ngayon. Salamat, Chen. Dapat magpasalamat din tayo kay Chen Zihao. Napatayin niya ang blocker agad. Siguro nahanap na niya. Tama, alam ko na nasaan ang chairman. Nasaan na si chairman? Nahanap ko na. Chairman, anong sinabi mo? Sira na ang system kaya hindi nagawa ang balak ko. Kakalogin lang ng katawan ko sa cellphone at Xiao Sivai. Nagkausap kaming dalawa. Ang mga nangyari nitong mga araw. Naikwento ko na sa kanya lahat. At alam ko na rin kung nasaan ang lokasyon niya. Totoo ba nasaan siya? Sa isang ospital doon sa bayan. Kaya pala hindi natin makita sa ospital. Ipadala mo na yung lokasyon sa akin. Mag-navigate na tayo. 27 kilometro papunta doon. Sino mag-akalang mangyayari lahat ito sa 2 araw? Salamat pala kay Xiaoye. Kung wala siya, nagawa na sana ni na Chen Songlin ang gusto nila. Naging magaling din siya. Mas mataas pa sa inaasahan ko. Dumating na siya. Chairman, ayos ka lang ba? Bumaba ka na. Sino bang mag-akalang? Ang pumatay sa magulang ko, at gustong pumatay sa akin ay kadugo ko pa. Ang 2 hayop na ito manahimik ka. Dapat lang mamatay ka, dahil isa akong anak sa labas. Simula bata inaapi at kinamumuhian ako ng pamilya Chen. Kahit tatay mo hinadlangan ako. Kahit katulong ay minamaliit ako. Bakit? Sa pamilya Chen hindi ako pinagkatiwalaan. Sa kakayahan at mga nakamit, mas magaling ako hamak kaysa sa tatay mo. Ngunit bago mamatay ang matandang iyon, ay hinayaan niya pa rin ang tatay mo. Napamunuan, ang lahat sa kumpanya dahil isa lang akong anak sa labas. Hindi ko ito matatanggap. Kaya gumamit ako ng sarili kong paraan. Para bawiin ang dapat ay sa akin anong mali roon. Sabihin mo na lang iyan sa mga pulis. Hulihin niyo ang mga pumatay sa mga magulang ko. At dalhin sila sa presinto. Teka lang pamangkin. Sinasabi mong ako ang pumatay sa mga magulang mo. Anong ebidensya mo? Ako ang nakasagasa sa mga magulang mo. At naghanap ako ng ako sa kasalanan ko. Nagmakaawa pa sila bago mamatay. Napakawalan kita, napakatanga talaga. Ha! Ha? Hahaha, napakagandang pakinggan. Huwag mo akong sisisihin. Hindi maaaring maging ebidensya ang recording na ito. Pwede kong sabihin pinilit lang ako. Recording lang ito. Siyempre nagpadala na ako ng tao. Para hanapin ang kotseng nakasagasa sa mga magulang ko. At nahanap ko rin ang memory card ng dashcam. Naibalik ko na ang mga binurang data. Kaya nakuha ko ang video na ito. Nagpapatunay lang ito na nawalan ng kontrol ang sasakyan. Wala itong mapapatunayan tama. Wow ito. Paano nangyari ito? Kailangan niyong pagbayaran. Ang mga kasalanan niyo. Shenzhen, nagkamali ako, Shenzhen. Nabulag lang ako. Hindi ko sana sinaktan ang mga magulang mo, Shenzhen. Pinangako mo na hindi mo ako pababayaan. Patawarin mo na ako, Shenzhen. Ngayon alam mo nang mali ka. Huli na noong sinagasaan mo ang mga magulang ko. Dapat naisip mo na aabot sa ganito. Shenzhen. Nagkamali ako, masahol pa ako sa hayop. Shenzhen, ako ang nag-alaga sa iyo mula bata. Kahit anong mangyari, mapapatawad mo ako. Shenzhen, sa pagkakataong ito. Patawarin mo ako. Naging mapagbigay ako sa iyo noon. Lagi kitang pinagbibigyan. Kaya masyado ka nang lumabis. At ginawa mo ang lahat ng gusto mo.
Sa pagkakataong ito, hinding-hindi kita mapapatawad. At kayo rin, Manager Chen. Mga hamak na empleyado lang kami. Sumusunod lang sa utos. Napakabuti ninyo, pakawalan nyo na po kami. Na Chairman Chen, parang awan nyo na pakawalan nyo na kami. Hindi niyo alam na mali kayo. Natatakot lang kayo dahil mamatay na kayo. Shenzhen, alam ko na ang pagkakamali ko. Shenzhen, kung papatawarin mo kami ngayon. Kami ng papa ko. Ibibigay namin ang lahat ng shares ng Xiao si Technology sa iyo. At maglilingkod kami sa iyo habang buhay. Hindi ba gusto nyo kaming makuha? Napamangkin ko. Handa akong isuko. Ang lahat. Hindi na ako makikialam sa negosyo ng kumpanya. Shenzhen, tayo na lang ang magkamag-anak. Papatawarin mo kami, hindi ba? Huwag mag-alala. Kamag-anak. Alam mo pa palang magkamag-anak tayo. Sinagasaan mo ang mga magulang ko at gusto mo pa akong patayin. Mayroon bang ganyang kasamang kamag-anak? Ang ganitong kamag-anak. Walang kwenta. Ang mga demonyong kriminal na gaya ninyo ay hindi karapat-dapat patawarin. Chairman, ipadala na natin sila sa presinto. At hayaang pulis ang mag-asikaso. Papatayin kita. Mag-ingat ka. Hulihin niyo sila at ipadala sa presinto, bilis. Pamangkin, sarili mo akong tiyuhin. Sekretaryahan, salamat sa lahat ng ginawa mo. Walang anuman, sekretarya po ako ni Chairman Chen. Obligasyon ko po ang lahat ng ito. Nga pala, gusto ko pong ibalik sa inyo ang lahat ng shares ng kumpanya. Huwag na. Ituring mo na lang na gantimpala yan. Xiaoye. Chairman, Xiaoye. Nitong mga nakaraang araw may iniisip ako. Kung wala ka, baka matagal na akong patay. 2 beses mo akong iniligtas. salamat, walang anuman. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Noong araw na yon sa opisina, nang makita ko si Chen Zihao na susugurin ka ng pamalo, may naisip ako bigla anong bagay. Hindi kita pwedeng mawala. Hindi ako nakatulog kagabi. Marami akong inisip, at may mga naintindihan ako. Dati akala ko, nakakaapekto ang damdamin sa trabaho. Nagpapakita ito ng kahinaan. Pero ngayon na-realize ko, may mga taong kapag kasama mo, mas lalo kang nagiging matapang. Xiaoye. Gusto kita. Chairman Chen, Alam kong masyadong biglaan ito. Pero dahil sa mga nangyari natutunan ko, na may mga bagay na kapag hindi mo sinabi, baka mawalan ka na ng pagkakataon. Kaya Xiaoye, gusto mo bang maging nobya ko? Hindi mo kailangang sagutin agad. Makakapaghintay ako, hindi na kailangan. gusto ko. Gusto ko. Kasi ako rin. Salamat Xiaoye. Bakit ka nagpapasalamat? Salamat sa pagtulong sa akin. Salamat sa pagtitiwala. Salamat at nanatili ka sa tabi ko. May na-detect na data fluctuation. May na-detect na data fluctuation. Chen Zhen, akala mo ba tapos na ang lahat? Chen Songlin, hindi ba hinuli na siya ng pulis? Paano nangyari ito? Halika, bumalik tayo sa opisina. Ang sistema ng Xiao Sivai, may nag-alter ng database.
So nice to know you, I'll be rude.